Sa punto pong ito, ating panoorin ang panayam ng aming kasamang si Emil Carion sa mga representative ng Tzu Chi Foundation. Emil, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Audrey, at sa ating mga kabalitaan. Sa bahaging ito po ng balitaan, tayo po ay pinalad na bisitahin ngayong umaga ng mga miyembro at mga volunteers nitong Tzu Chi Foundation. Otherwise, ito pong Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation. Well, napakahaba po nito pero mamaya itatanong po natin kung anong ibig sabihin nito. Magandang umaga po at welcome sa balitaan si Ma'am Cecil Lay. Magandang umaga po sa inyo. At si Sir Michael Xiao. Magandang umaga, Kuya Emil. Okay po. Magandang umaga Ano pong sa ibig atin. sabihin nitong pangalan ng inyong foundation na Compassion Relief Tzu Chi Foundation? Ang ibig sabihin po ng Tzu Chi Foundation po, galing siya sa dalawang Chinese word. Ang Tzu po means compassion, ang Chi po ay means relief. That's why it's called Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation. Yes, okay. Napaka-urgent po ng nangyari sa Yolanda. At I understand, dahil po sa pangyayaring ito, ay kayo rin sa inyong grupo ay talaga namang mabilis ding umaksyon para makatulong sa ating mga kababayan. Ano po yung mga ginawa ninyo para sa mga biktima ng Yolanda? Okay, for the past few days, actually kababalik lang namin last Saturday, no? So, and our plans is to go back again tomorrow. Opo. No, so, sa unang bisita natin, natapos ang pangyayari dito sa Yolanda, ang grupo namin, we are composed of about 40 plus volunteers. No? So, with volunteers coming from Malaysia and volunteers from Taiwan who joined us. No? So, kasama rin natin ang mga medical personnel na napasok muna, pinenetrate muna natin yung tawag natin yung ormok. Dahil alam malinaw ang security reasons at first dito sa Tacloban. Sinimulan muna namin sa Ormoc para mag-identify kung may ruta kami makapasok doon. Hanggang sa huling araw natin, nakapasok rin talaga tayo sa Tacloban. Yung unang pasok natin sa Ormoc, nagdala rin tayo ng mga about 2,500 packs of goods. No, so, para maipamigay kaagad sa ating mga kapatid kasi alam natin urgent and there's some concern na lalo na sa part ng Ormoc, narinig rin natin sa mga opisyales nila na limitado ang mga goods na pumapasok po sa kanila. So inuna muna natin sa mga pinaka-indigent communities, especially those depressed one, para sana mabigyan sila ng attention. At sa ibang mga barangay, pinili natin mga isolated barangay para mabigyan ng medical attention. Yung pagpunta ninyo po dito sa mga areas na ito, ano po ang naging karanasan ng ating mga volunteers? Mukhang talagang kayo mismo nasubukan sa inyong pagpunta rito. Maganda ang experience natin at hindi rin natin masabing masaya tayo kasi actually nalulungkot ang mga tao natin para sa kalagayan ng mga kapatid natin doon. Kaya binibigyan natin ng buong attention. Actually, unang visit namin, ang intention namin is to do a proper assessment kung paano papasok ang goods, paano natin pamimigay, saan natin iaabot, then ano talaga ang needs na kailangan nila, gaano karaming medical personnel ang ihahanda natin. At lalo na dito sa Tacloban, iba ang experience kasi sa daan pa lang po, Kuya Emil, makikita natin along the way, dadaan tayo sa Tunga, Alang-alang, papasok sa may Santa Fe, Palo, palala ng palala bago ka Tacloban. At may ibang mga kasamahan tayo, even yung kasi nag-hire lang kami ng mga sasakyan doon. Kami na po talaga nagdala ng mga gasolina kasi meron daw mga sasakyan walang mga gasolina. So we bring in mga gasolines from Cebu. No, so we took the fast craft. No, so kaso lang pagkapasok natin doon, yung araw na papasok na tayo papuntang Tacloban, marami mga drivers nag-back out kasi sila mismo takot dahil sa daming mga balita na negatibo lang lumalabas. Kami na lang po naglakas ng loob hanggang at the end, piniga namin sarili natin sa isang van, ngunit yung ibang mga kasama natin na hindi magkasya, sumakay na lang sa open van. No, so sabi ng mga kasama natin doon, yung mapagbiyahe pa lang, papasok ng mga sa may Santa Fe area, yung amoy, nakaamoy na talaga, yung amoy ng mga patay. And we witnessed firsthand yung mga decomposing corpse na nakabalot na po. No, so it's a good thing at least nakabalot. Kaso lang nakakalungkot kasi it's been 1 week already and you get to encounter sa main road several bodies here, after several bodies again. At ang mabuti rito po, yung mga residente doon, nung pagdating nyo, talagang naibsan ang kanilang pakiramdam. At naramdaman nilang here is an NGO in partnership with the other government agencies, ay talagang nakatulong kayo kaagad. Yes, Una yes. kayong nakapunta. Maraming mga areas na binisita namin, they're claiming na tuwang-tuwa sila kasi it's the first time that they receive goods.
No, so, and we're so grateful also kasi ang pagpasok ng Suchi palagi, hindi namin intention na goods lang ang we share some insights, kumbaga encouragement sa mga tao para mabuksan ang kanilang kaisipan. No, so kaya sinishare din namin, example kami mga volunteer, bakit kami nagbababad? Kasi marami sa amin negosyante, but when it comes to disaster like this, iniiwan namin. We always introduce ourselves to the people, sabi namin, people look at us, some even mistaken us as Japanese or Korean, sabi nila ang babait ng mga Korean. But I told them, kami mga singkit mata, puso Pinoy, because many of our volunteers here are actually born here and we grew up here. Talagang minahal namin tong lupa na ito at binibigay namin ang attention whenever disasters like this came. Hindi namin talaga maiwanan, kundi magsama, iwan namin mga negosyo namin to go there in the soonest possible time to bring some aid to our people and to bring some encouragement. At nagkaroon po kayo ng division of tasking, no? Sa inyong distribution, dito naman ang gathering and soliciting. Paano pong ginawa ninyo doon, Ma'am Cecil, sa gathering and soliciting? Yes, Kuya Emil. Habang naman ang mga volunteers natin sila ay nasa Frontline. Sa field. sila sa frontline. Kami Yes. naman dito sa Manila po, wala rin kami pahinga. Lahat ng brothers and sisters namin, nagsosolicit po kami ng mga donations from friends namin, relatives namin. Especially, magpapasalamat po ako sa gobyerno ng Cavite na pinangunahan ni Representative District, Honorable Congressman Roy Loyola, at saka si Mayor ng Carmona City, Dr. Dalia Loyola. Noong November 12, tumawag na siya sa amin na meron na sila na-gather 330,000 na cash plus 3 truck loads of relief goods na tinurn over po sa amin. Malaking tulong po yan sa amin. And then, aside from that po, meron kaming different communities. Meron kaming sariling receiving center. Katulad ng Cavite, Taiwanese Chamber of the South Philippines po, meron kami yung aming chamber office po, naging isang receiving center for Cavite area. Oo. Hindi po kayo bago rito sa ganitong larangan ng pagtulong. I understand 48 years na itong Chuchi Foundation sa Taiwan at 20 years na, going 20 na sa Pilipinas. Yes po. Ano pong bagong nakita nyo dito sa Yolanda experience? Sa mapansin natin po, kasi this could probably, kasi mabigat ang pagbabad ng Suchi sa mga disasters. Simula sa 2004, halos taon-taon, may ina-encounter tayong mga malalaking kalamidad tulad ng mga Reming, Ondoy, no, so mga iba't ibang klaseng mga typhoons. No, so napansin namin most likely kasi dahil sa this is considered probably the worst typhoon and the biggest probably in human history, no. Yes. So ang devastation niya is really alarming din. Yan ang napansin natin po. Kaya yung effect namin medyo kasi tulad dati sa Ondoy, yung effect niya makikita mo yung scope eh. But this one parang the scope is endless. Ang lawak ng sakop niya and it's really ang effort that we really have to come into para matulungan natin ng malawakan ang ating mga kapatid po. Okay, at nakita naman po natin na though ganun po kalaki at ganun ka, sabi nyo nga the scope is endless, endless din ang ating pagtulong sa ating mga kababayan. Nasa inyo po ang pagkakataon, sir, para sa message sa ating mga kababayan. Okay, nananawagan po tayo sa ating mga kapatid na hopefully matulungan niyo po ang Suchi Foundation dahil ang Suchi direct giving ang effort natin, no. So our concern is priority, direct, no, so and respect ang binababa natin sa ating mga kapatid, no. So kung gusto niyo makakita ng mas malinaw sa mga programa ng Suchi, actually ina-upload natin sa ating mga Facebook page hanggang sa mga website natin in which you can visit www.suchi.org.ph, no. So or you can visit us or call us up at 732-0001, no. So sa ating mga office, may office tayo dito sa Santa Mesa, meron din tayong office dito sa Agno and Corner Cordillera. Okay, si Ma'am Cecil, your message po? And also, mananawagan po ako sa lahat ng kapatid natin na dahil napakalawak po itong disaster ng Yolanda,
At ang Tzu Chi Foundation po may malaking plano para sa kanila. Sana po matulungan nyo kami. Tumatanggap po tayo ng mga donations po. Pwede po nyo i-deposit po o kaya sa bank account na ipa-flash nila sa screen, or dalhin po ninyo ang mga donation in kind po sa amin. And also, sa Cavite area naman po, pwede nyo dalhin sa Taiwanese Chamber of the South Philippines po. Nandun kami sa 5th Avenue, Golden Miles Resources Business Park, Carmona, Cavite. Okay. Maraming salamat po. Iyan si Volunteer Cecil Ley at ganoon din si Volunteer Michael Xiao. Mga volunteers po na umayuda sa ating mga kababayan na apektado ng bagyong Yolanda dyan sa bahagi ng Visayas, partikular sa Tacloban at iba pang bahagi nga ng Visayas.